Mga kapatid, amen. Good morning po. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Napagandang simulan muli ang gawain, mga kapatid. Hallelujah. Magandang simulan ng umaga, mga kapatid, na sinisimulan natin ng gawain ng Panginoon, mga kapatid. Okay lang kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So umagang ito, mga kapatid, bago tayo mag-start, amen. Let's pray muna, mga kapatid. Amen. Let's invite the presence of the Lord. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Muli, Panginoon, maraming salamat, Pioneer God, sa umagang ito, Pioneer God. Hallelujah, na kami po ay nagkatipon-tipon muli, Pioneer God. Hallelujah, dahil sa isang hangarin, Pioneer God. Hallelujah, para mapalakas muli, Pioneer God, ng iyong kalakasan spiritual, Panginoon, sa mga gagamitin sa oras na ito, Panginoon God, kayo siyang mga manguna, Panginoon. Hallelujah, ganun din sa mga gagamitin, Panginoon, sa MC, sa special song, Panginoon, ganun din sa magdadala ng inyong salita, Pioneer God, sa oras na ito, Pioneer God. I pray, Pioneer God, na ihanda mo ang kanyang isip, puso, Panginoon. Hallelujah, na ikaw ang maitaas, Pioneer God. Tapakan mo, Pioneer God, ang kanyang karunungan, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo siya, Pioneer God. Use your servant, Panginoon, to exhort, to preach, Pioneer God. Hallelujah. Dahil handa na naman po kaming makinig, Pioneer God. Hallelujah. Ma-rebuke, Panginoon. Mapalalahanan, Pioneer God, kung anong mensahe mo sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Tumawag ka, Pioneer God, ng mga taong mga makikinig, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Pioneer God, na mapalakas sila muli, Panginoon. Hallelujah. Kung sino man ang may mga karamdaman sa oras na ito, Pioneer God, hallelujah. Hallelujah. Kayo siyang magpagaling, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo kami, Panginoon, na maging instrumento, Pioneer God, na pagpapala sa mga taong makikinig sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Hindi man po kami nagkakasama, Pioneer God, sa isang lugar, Panginoon, pero hallelujah, maraming salamat, Pioneer God, sa mga ganitong mga platform, Panginoon. Hallelujah, hindi man kami nagkakasama physically, Panginoon, but we are united, hallelujah, sa inyong spirito, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, I declare special blessing, Pioneer God, sa mga taong nandirito, Pioneer God, sa mga nakikinig, sa mga available sa araw na ito, Pioneer God, sa oras na ito. Hallelujah, binibigay ko po, Pioneer God, ang kapurihan, pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, amen, medyo unti pa lang tayo, mga kapatid, but magbibigay na lang ako ng konting exhortation, mga kapatid. Amen. If you have your Bible, mga kapatid, can you please open with me in the book of Joel? Hallelujah. This is the chapter 2. This chapter is a book of pangako ng Diyos, mga kapatid. Ibubuhos na ang kanyang banal na espiritu, mga kapatid. Amen. Sabi nga doon, mga kapatid, at nang mangyaring matapos, ibubuhos kong espiritu sa lahat ng laman. At iyong mga anak na lalaki, amen, mga lalaki at babae, na manghuhula sa iyong mga mata at magsisingin panaginip ng iyong mga binata at makakita ng pangitain. Amen. At naulit yon, mga kapatid, hallelujah, sa book of Acts. Amen. Hallelujah. Book of Acts chapter 2 verse 15. Amen. Sabi doon, mga kapatid, amen. At ito na yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, na ibubuhos niya. Ito yung prinapisa niya kanina sa Joel, mga kapatid, at nangyari sa Acts. Amen. Sabi niya, sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng iyong mga inakala, yamang yaong oras na ikatlong lamang ng araw. 16, datapwat ito'y yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel. 17, at mangyari ang mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng laman at ng iyong mga anak na lalaki at babae at manghuhula ng iyong mga binata at makakita ng pangitain ng iyong mga matatanda at magsisipanaginip ng mga panaginip. Amen. Oo, nakita ng aking lingkod na lalaki ang aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na iyon ay bubuhos ko ang aking espiritu at magsisipaghula sila. 19, at magpakikita ko ang mga kababalaghan sa langit sa itaas at ang mga tanda sa lupa at ibababa. Dugo at apoy ay singaw
ng mga usok, mga kapatid. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, nabanggit yung salitang vision, mga kapatid. Amen. Nabanggit yung vision, mga kapatid, sa verse, amen, verse 17, mga kapatid. You shall see vision, mga kapatid. Amen. Hallelujah. If we say vision, mga kapatid, amen, sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, amen, we have a preparation, mga kapatid, amen. Makikita natin yung mga mangyayari sa nakaraan ay sa future, mga kapatid, amen. Amen. Vision, mga kapatid, no vision, no revival, mga kapatid. Binigyan tayo ng vision ng Panginoon, mga kapatid, para maging prepared tayo sa future, mga kapatid. Amen. Parang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, I am ready, sabi mga kapatid ni Mang Tani. Diba? Mang Tani, mga kapatid. Amen. Sabi nga, mga kapatid, merong example dito, mga kapatid. Ano daw yung pinaka-worst, mga kapatid, na sa scenario, mga kapatid, ano yung pinaka-worst? Yung bulag na walang nakikita o yung mga taong hindi alam yung patutunguhan, mga kapatid. Amen. Yung parang lalakbay sila pero hindi nila alam yung patutunguhan nila, mga kapatid. Na sa dulong yon, mga kapatid, merong kapahamakan, mga kapatid. Ano yung ibig sabihin, mga kapatid? Amen. Mas okay na yung bulag, mga kapatid, na mabagal, mga kapatid, kaysa yung maraming alam, mga kapatid, na kung saan pumupunta, mga kapatid. Amen. If we have vision, mga kapatid, we have preparation, mga kapatid. Amen. Meron tayong advantage, mga kapatid, na maging prepared, mga kapatid, sa hinaharap. At salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil binigyan tayo ng vision, pangitain, mga kapatid. Hindi siya necessary na vision na sinasabi ko, mga kapatid, but alam ko, mga kapatid, na may ganitong ministry, mga kapatid. Amen. Yung nakikita yung katulad ng prophetic ministry, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil binigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng vision, mga kapatid, sa inaharap. Siyempre, ang kaaway, mga kapatid, hallelujah, ay gagawa ng kaparaanan, mga kapatid, para tayo ay ma-distract. Siyempre, ang kaaway, mga kapatid, hindi competitive din yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. I-distract ya tayo sa mga bagay na kahinaan natin, mga kapatid. Amen. Kung hindi niya kayang gawin tayong masama, mga kapatid, ng kaaway, gagawin niya tayong busy, mga kapatid. Praise God. Sa oras na to, mga kapatid, siguro habaan na lang natin yung sagot natin, mga kapatid. Amen. Yung word na vision, mga kapatid, as apostolic Christian, ano yung nag-vision natin sa sarili natin? Amen. Yun na lang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Unahin natin si Cassie na lang ulit palagi. Amen. Cassie. Sorry ko, sister, tapos inisip ko. Tapos ako yun. Amen, mga kapatid. Good morning, everyone. Good morning sa nanonood sa FB. Ay, sorry. Mali pala. Amen. Good morning once again. So, anong nakikita kong vision sa buhay ko? Ganun. Ministry or something else? Siguro, mga kapatid, teacher. Hindi ko alam bakit. Pero parang teacher, mga kapatid. Dahil hindi ko sinabi sa inyo na pero nag-tutor talaga ako sa mga bata noon. Yung parang kung kailangan nila mag-homework, ganun, ako magtutulong sa kanila, ganun. And for free naman, kasi hindi ko kailangan naman yung pera. Pero parang kahit it's why na sanay na ako magpuyat. Dahil yung mga bata, parang yung lang ang time nila free. Kasi hindi ko alam kahit bata, mga kapatid. Parang ang dami nilang sikasuin. So parang yung free time nila, yung parang natutulog sila lahat, ganun. And ayun, sa tingin ko teacher, dahil parang ginamit ko noon sa mga assignment ng mga bata, ganun. So I can use din sa tuturo sa mga ibang tao siguro, mga teens din siguro.
Hindi ko alam kung Sunday school teacher, mga kapatid. Pero sa tingin ko yan, yung ministry ang navivision ko ngayon kasi ginawa ko and pwede kong gawin na ibang way naman. And yun lang siguro. And yung ministry ko ngayon ay backup singer. I'm not sure na maging maging song leader, pero hindi natin alam. Kasi mga kapatid, lagi kong sinasabi na hindi ako magaling kumanta. Pero parang if you want, mga kapatid, wala naman pipigil sa'yo. Dahil syempre, ang Panginoon ang pinupuri mo, di ba mga kapatid? Hindi importante kung maganda ang boses mo, di ba? Pero parang you do it kasi gusto mo at gusto mo itaas ang pangalan ng Panginoon. So, yun na mga kapatid. God bless. Amen. Ayan na kapatid. Siguro nakakarelate ako sa pagiging teacher. Amen. Siguro ako mga kapatid ng bata din ako mga kapatid. Nagtuturo-turo din ako ng mga bata. Amen. At katuwaan ko mga kapatid na kagalakan sa akin mga kapatid na makapagturo sa mga bata, mga kapatid. May share ko yung knowledge ko sa school. Ayan. Turo ko nga sa nila mga kapatid, 1 plus 1, 2. Ayan, karang gano'n. Kasi parang ang galing-galing mo mga kapatid. But ayun mga kapatid, hindi lang sa pagiging teacher mga kapatid. Amen. Dahil hindi ko alam mga kapatid kasi pansin ko lang sa mga nagiging teacher, sila yung mga nagiging Sunday school. Amen. Kapag may desire ka talaga na magpagamit sa Panginoon, meron niyang tinanong sa akin yung ading ko mga kapatid. Kuya, ano yung may assignment kami? Ano daw yung pwedeng kanaloob daw ng Panginoon sa iyo ng ministry mo na connected sa ministry mo? Or ano yung course na connected sa ministry mo na pwedeng ibigay ng Panginoon sa'yo? Parang ganun certain na tanong mga kapatid. At sabi ko mga kapatid, nakita ko yung sarili ko maging Sunday school teacher mga kapatid dahil nagtuturo ako sa labas, sa church, ginagamit ako sa church para magturo ng mga bata, mag-evangelism, mga kapatid. So why not maging teacher ako soon, sabi ko mga kapatid. Amen, di ba? Gusto ko lang mga kapatid na encourage kayo mga kapatid na kung ano yung nakikita nyo sa sarili nyo mga kapatid, i-push nyo yan, ipag-pray natin mga kapatid. Amen. Pero mamaya ko nasasabihin kung ano yung sa akin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, next natin si Ate Jana. Hello, good morning mga kapatid. Ayan, sa akin aside siguro sa pagiging Sunday school teacher, kasi teacher, ako teacher talaga ako with profession. Pero ayun, aside siguro doon mga kapatid, I think the Lord is trying to tell me, or the Lord really is trying to tell me mga kapatid na mag-mentor ako ng mga teachers and youth. Kasi yun talaga yung naging burden ko nung nag-pandemic, yung mga kabataan. And dati, kasi medyo matagal na tayo sa youth department. Hindi naman sobrang tagal. Pero parang hindi ko yun na-feel, yung burden na yun. Kasi hindi naman ako ganun ka open sa kanila, ganyan. Pero yun nga yung bawat pinagdadaanan nating testimony, pwede talagang maging encouragement para sa mga kabataan. Para hindi na nila i-desire na pagdaanan yun mga kapatid. Kasi hindi mo naman kailangan talagang pagdaanan yun for you to receive your breakthrough. Kasi if at the start, alam mo na, pwede ka na rin mag-live with God, diba? Parang hindi mo na yung kailangan pagdaanan. So yun yung naging burden ko nung pandemic. And one thing na na-vision out ko, kami ni Brother Kimper actually, na hello, shout out. Hindi, wala pa. Na even yung mga parents, yung mga, in the future, kung maging parents kami, na kami rin, maging blessing din kami sa mga kapwa namin, magiging magulang. Kasi nga, yun nga, yung parang in connection siya sa pagiging Sunday school teacher ko rin, na talagang naunawaan ko na yung bata, habang lumalaki siya, importante talaga na magsisimula sa family yung guidance. So, yun yung na-vision out ko rin. Aside from, syempre, yung soul winning na kailangan natin. Ayun, na maging blessing din kami sa mga future moms and dads.
Praise the Lord. Pero important talaga yun. Yun talaga yung nakita namin. Kasi pwede mong dalhin yung mga bata, di ba, sa church and they will not grow in Christ. Pero if you will start it with your family, so yun mga kapatid. Glory to Jesus. Praise God. Nakapangiti lang ako mga kapatid. Sana all. Amen. Praise God. Nakaka-bless na kapatid. Amen. Nakaka-bless ang bawat isa mga kapatid na may mga ganong mga vision mga kapatid. Amen. But siyempre bata pa naman ako. Siguro soon. Hallelujah. Siguro next natin mga kapatid. Amen. Kuya JP ba to? Kuya JP. Sige, si Brother Jap ba ang tawag doon? Sister po. Sister. Praise Hi, the Lord. sister. Good morning po mga kapatid. Praise the Lord. Sa akin po, yung vision na nakikita ko. Actually, yung question na to parang related or similar siya somehow sa tinanong din dati dito sa 6 AMD na ano yung nakikita mo sa sarili mo 5 years from now. And yung sagot ko doon, ayun pa rin yung isasagot ko ngayon. Praise the Lord. Dadagdagan ko lang siya mga kapatid. Praise God. Siguro yung vision ko mga kapatid, nakita ko, praise God. Ito din talaga kasi yung burden na binibigay sa akin ng Panginoon na yun nga yung mag-evangelize mga kapatid, pumunta sa iba't Praise ibang God. lugar, praise the Lord. And even din sa relatives ko mga kapatid, talagang binibigyan ako ng burden ng Panginoon na patuloy lang na ibahagi yung salita niya, praise the Lord, sa mga kamag-anak ko. Kasi gusto ko talagang ma-reach out lahat ng mga kamag-anak ko mga kapatid at masyaran sila at makasama maglingkod sa ating Panginoon. Yun, nakita ko yung sarili ko mga kapatid, praise God, niloloobin ng Panginoon na mag-evangelize sa iba't ibang lugar, praise the Lord, at mag-share ng word of God, praise the Lord. And yung isa ding burden na binibigay sa akin ng Panginoon is yung restoration mga kapatid. Yung gusto ko din kasi mga kapatid talaga personally na i-reach out yung mga young people na hindi ko na nakakasama. Personally, yung mga kasabayan ko before, yung mga kaedad ko na yung iba hindi ko na nakakasama ngayon. Bibigyan ako ng Panginoon ng burden na i-reach out sila, ipag-pray sila. Gusto ko din silang ma-restore at makasama muli, praise God, at paglilingkod sa ating Panginoon. Yun, dun ko nakikita yung sarili ko. And yun, mag-evangelize together with my future family. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Lord to Jesus. Praise the Lord. God bless po. Amen. Pasensya na po. Nagkamali. Hallelujah. Nakaka-bless talaga. Sana marami pa tayong mabasa mga kapatid or marinig na testimony about sa nabivision sa sarili natin mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man yan mga kapatid. Amen. Yan, nakaka-bless din mga kapatid. Alos lahat tayo, isa sa mga vision natin maging mag-evangelize mga kapatid. Ako ang dami kong pangarap, ang dami kong gusto. Pero siguro sabi ng Panginoon, in the perfect time, God will make it happen, mga kapatid. Amen. Gusto kong, alam yung makikita ko sa Facebook, mga kapatid, yung mga bata na, nagpapakanta ka ng mga bata sa street, mga kapatid, yung, mahal na mahal kita. Nakakataba ng puso, mga kapatid. Amen. Yung makikita mo yung mga bata na kasama mo silang nagpupuri, mga kapatid. Amen. Mag-evangelize sa palengke, mga kapatid, abang tawag doon. Yung sa palengke, mga kapatid, outdoor na evangelism, mga kapatid, nagpipreach sa labas. Nakikita ko yun sa sarili ko, mga kapatid, but hindi ko pa alam kung kailan, mga kapatid, but pinagpipray ko yung nagpikita ko, mga kapatid, sa sarili ko. Mga kapatid, amen. Ganon din Sister Cassie kanina, mga kapatid, sabi niya gusto niya mag-back up. Mga kapatid, siguro share ko naman yun sa akin, mga kapatid. Amen. Ako, mga kapatid, isa akong bangad or makulit, patigas ng ulo na Sunday school, mga kapatid. Amen. Ako yung sakit sa ulo na Sunday school teacher ko noon. Hallelujah. At ewan ko, mga kapatid, hindi ko naman in-expect na magagamit ako sa ministry, sa ganito, mga kapatid. But, hallelujah, sa mga Sunday school teacher, mga kapatid, amen, gusto ko lang encourage kayo na kahit na gano'n ng mga bata, mga kapatid, amen, mahalin natin sila. Dahil hindi natin alam yung magiging future nila, mga kapatid. Dahil
mag-impart lang tayo palagi ng mga word of God sa nila, sila Moises, mga Bible character dahil mas madaling matuto mga kapatid yung mga bata mga kapatid. At dalan-dala nila yan hanggang sa paglaki. Hanggang ngayon mga kapatid, daladala ko yun mga kapatid. Amen. At sabi ng Sunday school teacher ko noon mga kapatid, mag-pray ako kung ano yung gusto kong maging. Amen. Hallelujah. And yun mga kapatid, pag-graduate ko ng Sunday school mga kapatid. Amen. Umattend daw ng summer youth camp mga kapatid sa Baguio. Amen. Nung first day mga kapatid, tinatawanan ko yung mga umiiyak mga kapatid. Siguro sa mga first time mga kapatid, ganun talaga. Mga kapatid, something weird. Something weird mga kapatid, natatawa ka mga kapatid. But nung time mga kapatid na ako na yung napuspos mga kapatid, amen. Alilibat, bago nangyari yun mga kapatid, nakita ko talaga yung sarili ko na ginagamit sa harap mga kapatid. Hindi ko man parang nagdadram, nagpipreach. Basta nakita ko yung sarili ko sa harap mga kapatid na nagagamit mga kapatid. Ewan ko, nakita ko yung sarili ko parang, alam mo yung pag pumapalo siya, parang feeling ko ako yung pumapalo. Pag nagsusong lead siya mga kapatid, bigay na bigay din ako mga kapatid. Amen. Talagang binibigay ko yung best na worship ko mga kapatid. Lord, hallelujah, kung paano siya gamitin, Lord, nung nasa harap ko. Soon, gusto ko rin maging song leader mga kapatid. But God is good mga kapatid dahil sa batang yun mga kapatid na binigyan ng vision ng Panginoon. Nagkatotoo mga kapatid. Amen. Nagamit ako nung youth camp mga kapatid. Grabe yung iyak ko, grabe yung tuwang-tuwa ko mga kapatid. Amen. Na magamit sa harapan mga kapatid para gamitin niya maging pagpapala mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kahit sabihin mong wala kang talent mga kapatid, hindi naman yan tinitignan ng Panginoon. Yun yung availability mo mga kapatid as magagamit mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi niya tinitignan ko sino yung mga professional sa pagkanta. Mga kapatid, sintonado man. Basta kung ikaw ay willing mga kapatid. Amen. Wow, mapapawaw ka na lang talaga mga kapatid. Amen. At alam niyo yun mga kapatid, dinidream ko din mga kapatid na every time na umantid ako ng GenCon, nililihans ko yung mga drum set, yung microphone, mga kapatid. Lord, get back up lang ako soon. Pero ko mga kapatid, basta gusto kong nagpapagamit sa Panginoon mga kapatid. Dahil yun yung desire ng puso, yun yung desire ng puso mga kapatid na magamit sa ating Panginoon. Mga kapatid. And until now, parang bago pa rin sa akin yung vision ko mga kapatid, at alam ko na meron pang mas great testimony soon mga kapatid, basta willing lang tayo magpagamit. Amen. Isa pa mga kapatid, hallelujah, gusto ko lang i-share na hindi ako marunong mag-drum noon mga kapatid, walang nagturo sa akin mag-drum. E nung nakita ko yung sarili ko sa harap, bumili si pastor ko ng drum set, mga instrument without musician. Kaya mo yung si pastor ko. Bumili ng instrument, walang musician, mga kapatid. Hallelujah. But God is good, mga kapatid. Pag-uwi ko, mga kapatid, pag-uwi namin, nagulat ako, mga kapatid, ginakalikot ko yung drum set, mga kapatid. Amen. Tapos pumapalo ako, mga kapatid, sumasabay ako sa mga musician na tumutugtog. And napawaw na naman ako, mga kapatid. Until now, mga kapatid, hindi ko alam kung paano ako natuto mag-drum, mga kapatid. But salamat sa gift ng Panginoon, sa Holy Ghost, mga kapatid, na kapag tayo talaga ay willing, mga kapatid, amen, yung mga imposible magiging posible, mga kapatid, amen. Basta willing, meron tayong willing heart. Sabi ko mga kapatid, meron tayong willing heart, sabi kahit na sa labas, mga kapatid, hindi tayo napapansin, mga kapatid, basta tayo ay willing magpaggamit sa Panginoon. Hindi ko din alam, mga kapatid, isa rin sa mga kinakatakutan ko noon, mga kapatid, na mag-share ng Word of God, mga kapatid, but now, hindi ko naman inaano yung sarili ko, mga pitinatas, but nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil ginamit niya ako, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napawaw lang talaga ako, mga kapatid. Until now, mga kapatid, hindi ko alam, mga kapatid, but purihin ng Panginoon, mga kapatid, sa mga pagpapala na ibinigay nga sa atin, mga kapatid. At sa mga taong may mga vision pa, mga kapatid, at nakikita ang sarili nila, mga kapatid, sa ministry, mga kapatid, amen,
Pag-pray lang natin yan, mga kapatid. Ipag-pray, iyak mo yan sa Panginoon, mga kapatid. At pag dumating ang oras, mga kapatid, yung perfect place, mga kapatid, amen, na ilalagay ka ng Panginoon. Hallelujah. Mapapawaw ka na lang din ng parang sinasabi ko, mga kapatid, wow, thank you, Lord. Glory to God. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, amen, hallelujah, hindi na po tayo magtatagal. Amen. Meron pa ba? Meron pa pala. Sige. Gusto ko pang makarinig ng testimony. Amen. Sister Judita, pwede ho ba kayo? Sister Judita. Kabigat. Morning mga kapatid. Mahina ang signal. Po yun? Ano yung vision? Ano yung nakita mo sa sarili mo, mga Ben, Or ano morning mga kapatid. Hindi si mga kapatid yun. Hindi ko kalain na ako'y nagturo sa mga bata yung salita ng Panginoon. Kung ano ba yun talaga yung vision. Yun, pinag-pray ko na matagal. Ilang years mga kapatid na kita ng Panginoon na ako ay nagturo sa mga bata ng salita ng Panginoon. Kaya hindi ko kalain na kunti-kunti pa lang yung ginagamit ako ng Panginoon. Kasi hindi ako sa 2020 na pala ako sa mga bati. So, hindi one of that. Lalo na yung hindi ko kalain na daan ko na pa yung mga kapatid ko, kanyang mga kapatid. Kaya kung ano yung pinakaroon ng Panginoon, ay gagawin natin mga kapatid. Kasi nabis talaga ng Panginoon sa atin yun. Kung willing Lord, huwag natin gagawin mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, ibang gabigas, maraming buntahan. God bless everyone. Amen. Praise God. Sa mga bata din, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So oras na ito, mga kapatid. Amen. Ay binibigay ko ang lahat kay Sister Cass to introduce our speaker for this 6 a.m. devotion. God bless. Amen. Praise God. So, iniisip ko kung i-introduce ko. Amen. Praise God. So, si Brother Josh, nakilala ko din dito mga kapatid. And hindi kami close. Hindi kami close. Pero I saw something sa soul niya mga kapatid na gusto niya maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ko lang kung graduate na sa Acts. Graduate na. Oh, okay. Graduate na. Amen. Praise God. And sa tingin ko, merong plano talaga ang Panginoon sa buhay niya, mga kapatid. Siguro, pastor. Amen. And mga kapatid is always willing, mga kapatid, na magamit. Ako nag-invite sa kanya, na-ask ko siya, pwede kuya, mag-exhort ka, parang ganun, kahit hindi kami ganun close, but walang importante yun, dahil ang importante, naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, and we do for His glory, mga kapatid. So, amen, praise God. Sabihin natin, God bless Brother Josh. God bless, Brother Josh. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you po, mga kapatid. Amen. Thank you, Sister Cassie. Amen. At actually, sa totoo lang talaga kapag social media, amen, hallelujah. Napakahirap ko talaga makausap.
Kasi hindi ako ganung kaanong tao ka-socialize kapag in terms sa social media. Pero ganun pa man, pag nakasama niyo ako sa personal, makulit ako mga kapatid. At I love talking, I love speaking mga kapatid. Gusto ko nang may kakwentuhan at may kausap. Praise the Lord. So salamat Sister Cassie, amen, sa pag-invite sa ganitong pagkakataon muli na ibinigay din sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa inyong lahat mga kapatid na naniniwala ko na ito yung kailangan ng Panginoon sa generation natin. Yung mga ganitong young people na walang ibang hinahanap, walang ibang ginagawa kundi manatili, hallelujah, na gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil maraming sarap matulog ngayon mga kapatid, sa totoo lang. Brother Jan, umuulan ba dyan sa inyo? Medyo hindi na po. Pero mamaya Medyo paniguran. hindi na. Dito kasi sa amin, maya. Dito sa amin umuulan Amen. Malamig at masarap matulog. Praise the Lord. Kaya Sister Cassie, may bagyo ba dyan, Sister Cassie, o wala? Hindi. Umulan kahapon, pero hindi na ngayon. Umulan Alright. kahapon. Pero kung titignan natin mga kapatid, praise the Lord, ang panahon natin ay totoong, praise the Lord, challenging. Amen. Challenging na mga kapatid yung panahon natin yan. Praise the Lord. So yun mga kapatid, before ko i-drive yung message ng Panginoon sa bawat isa sa atin, gusto ko muna mag-testimony. Hallelujah. Gusto ko yung tanong ni Brother Jan dyan Amen. So yung tanong kanina, ano ba yung nabivision mo? Praise the Lord sa iyong buhay. Amen. Actually mga kapatid, praise the Lord. Sister Cassie, totoo naman talaga yung sinasabi mo na before talaga ako pumasok ng Bible school, amen, sa bata kong edad, siguro 18 years old, gusto ko talaga magpastor. Yun lang yung alam ko na ministry sa church. Pastor. Hindi ko pa alam yung ibang fivefold ministry mga kapatid. I mean yung apat sa fivefold ministry. Praise the Lord. Hindi ko pa alam yun. Pero alam niyo mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Nung matapos ako, praise the Lord, sa Bible school, nag-iba yung calling sa akin ng Panginoon. Praise the Lord. What I mean mga kapatid, nung dating gustong-gusto ko maging pastor, before ako graduate sa Bible school, gustong-gusto ko na maging evangelist mga kapatid. Amen. At I don't know mga kapatid, praise the Lord, na kung ano yung binigay sa akin ng ating Panginoon na desire, na burden mga kapatid, in terms of soul winning. Dahil kung masasabi ko lang mga kapatid, kung ano yung meron ako ngayon at kung ano yung nasa puso ko ngayon mga kapatid, praise the Lord. Nakikita ko na inaalay ako ng Panginoon sa calling na tinatawag nating evangelist. Amen. Dahil ewan ko mga kapatid, di ko mapaliwanag. Iba talaga kapag ang Diyos yung nagbigay sa iyo mga kapatid. Yung tipong, praise the Lord, hindi mo naman gusto, amen, pero time by time mga kapatid, praise the Lord, yung gusto ng Panginoon, magiging gusto mo na din. Amen, hallelujah. So yun mga kapatid, kaya nabivision ko sa sarili ko na darating yung time, I will become evangelist mga kapatid, at I will go around Philippines, mga kapatid. I speak that, I declare that, mga kapatid, na ililibot ako ng Pilipinas, amen, na meron akong grupo, mga kapatid, na mga young people o anumang grupo yun, mga kapatid, praise the Lord. Basta magkakasama kami, iikot kami sa buong Pilipinas. And we will share the word of God, we will share the gospel of Jesus Christ. At hallelujah, yung ministry na yun, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord, mananagana, amen, sa tulong ng ating Panginoon, praise the Lord. Dahil sa totoo lang mga kapatid, amen, maraming kaluluwa ang nasa labas sa oras nito ngayon na kinakailangan nila ng kaligtasan. Sabi nga sa akin ni Evangelist Lenny Lorena, mga kapatid, share ko lang po sa inyo, nung Sunday, kasi dito siya nag-preach sa amin, mga kapatid, nagkaroon kami ng crusade, praise the Lord, hallelujah. Sabi niya sa akin, sa totoo lang, yung ministry ng evangelist, kinakailangan na talaga namin yan. Dahil unti na lang kaming evangelist sa oras na ito ngayon. Kasi marami daw evangelist dati, nag-turn into pastor, mga kapatid. That's why, sabi niya sa akin, kung ano yung calling mo, kung ano yung applyan mo na lisensya, doon ka mag-abide. Manatili ka. Huwag ka nang magpalit pa ng anumang fold ministry.
or sabihin natin evangelist tapos magpapastor ka. Kung evangelist yung nafe-feel mo, evangelist talaga yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon, manatili ka sa calling mo. Praise the Lord. So yun mga kapatid, nakaka-inspire mga kapatid dahil yun nga, our regional, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, nabibision ko yung sarili ko na kinukulong ako ng Panginoon. Yung pastor namin mga kapatid, hindi naman sa itinataas ko siya mga kapatid, but he is a National World Mission Director. Pastor Jimmy Sulit mga kapatid. So, yun mga kapatid, na grabe iba yung Panginoon mga kapatid kapag siya talaga yung nagplano. Hallelujah. Naniniwala ko na, praise the Lord, gagamitin niya din yung pastor ko at ginagamit niya yung pastor ko para may i-impart sa akin na something na nagmumula sa ating Panginoon na magagamit ko balang araw mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah, sa pagmiministeryo para sa ating Panginoon. Amen. So yun lamang po mga kapatid yung gusto kong i-share sa inyo. Salamat sa Panginoon at sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Sa hindi pagtatagal, praise the Lord, dahil malamig ang panahon ngayon, lalagyan natin ng contradiction sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. So if you have Bible with you, praise the Lord, let's kalabanin natin yung panahon natin yun mga kapatid. Praise the Lord. Amen. So sabi sa Leviticus chapter 6, let's open our Bible in Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Sabi dito, and the fire upon the altar shall ever be burning in it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereon the pot of the peace offerings. The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. Amen. Talon tayo ng Matthew chapter 3 verse 11 mga kapatid. Amen. Babasahin ko po sa inyo. Praise the Lord. Sabi dito ni John the Baptist, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you. So tayo po ay mananalangin sa oras nito. Praise the Lord. Let's close our eyes and let's bow our head. Lord Jesus, salamat Panginoon sa umagang ito, sa privilege muli na maririnig namin muli ang iyong salita. Salamat Lord God sa umagang ito, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa katapatan mo at kabutihan mo. Na hanggang ngayon, Panginoon Lord God, hallelujah, kung bakit kami nakapagpapatuloy sa paglilingkod namin sa iyo, hindi dahil sa sagana naming lakas, Panginoon. Hindi dahil sa sarili naming galing, Panginoon. Praise the Lord. Kundi dahil sa iyong grace, sa iyong mercy, sa iyong power, Panginoon, kung bakit kami po naririto. Lord, hinihiling namin sa oras nito, minsan pa, nabigyan mo kami, Panginoon Lord God, ng mensahe na nararapat sa aming pangangailangan sa oras nito. Lord, sa panahon namin, sa mundong ito, maraming naging maganda, Panginoon. Pero ganun pa man, O Diyos, naniniwala kami na bilang isang mga anak mo, kami po ay patuloy mong ginagabayan, sinasamahan, Panginoon. Dahil malapit ka nang bumalik, Panginoon Lord God, nakasisigurado kami, Panginoon Lord God, Jesus, nakasama ka namin hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon o Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Naway, Lord, minsan pa, we pray for the unction of the Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah, Jesus, to intervene, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. And let your power and let your glory be revealed in the name of Jesus. Hallelujah. And let your words be heard sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang mga nanonood sa live, pagpalain mong lahat na makikinig sa oras nito, and anoint your servant, Panginoon, na gagamitin. Hallelujah. Anoint my lips, anoint my heart, anoint my mind. Speak to us, Lord God. We let you, God, Jesus. So be it, Lord, hallelujah, ano man yung gawin mo, Panginoon. Let your will be done. Hallelujah, Jesus. All for your glory. We bring back all the glory and praise unto your name. We declare the victory in Jesus' mighty name. Amen and amen, Lord. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin muna natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Minsan pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. If you feel to worship the name of Jesus, if you feel to sing praises, hallelujah, or to shout praises unto God, you are free to shout, hallelujah, Jesus. Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen.
So sa oras na ito mga kapatid, amen, hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko nga, ikokontrahin natin yung panahon na nararanasan natin ngayon. Amen. Kung yung panahon, mga kapatid, malamig, praise the Lord, hallelujah. Kung yung panahon natin, mga kapatid, ay, praise the Lord, masasabi nating mahirap na, amen, dahil mahirap kumilos, di ba, Brother Janjan, kapag malamig yung panahon, mahirap kumilos. Amen, praise the Lord. Gusto mo na lang humilata, matulog, bumaloktot sa higaan mo, amen, dahil masarap, dahil malamig, mga kapatid. But ito pong title na ibabahagi, o message ng ating Panginoon na ibabahagi ko sa inyo, ay nagsasabing, without a fire, we will die, mga kapatid. Without a fire, we will die. Amen. Hallelujah. Kapag wala ang apoy, tayo po ay mamamatay, mga kapatid. Praise the Lord. According sa ating binasa kanina, mga kapatid, sa Leviticus, sabi dito sa verse 12, and the fire upon the altar shall be burning in it. Sa templo po ng Diyos o sa tabernacle, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kinakailangan yung apoy na yon ay hindi mamatay. Amen. So yung apoy na yun, mga kapatid, hindi po yung gawa ng tao. It is not a human-made, mga kapatid. Yan po ay bigay at ginawa ng ating Panginoon sa time na meron pang tabernacle, mga kapatid. At sabi doon, palagi dapat yun, umatid, praise the Lord. Sabi dito, it shall not be put out. Sabi dito, and the priest shall burn wood on it every morning. It means, mga kapatid, yung Panginoon ang nagbigay ng apoy, pero yung may responsibility, praise the Lord, or accountable sa apoy na yun, mga kapatid, hindi na yung Diyos, kundi yung mga priest na, mga kapatid, na kinakailangan nilang ma-maintain, ma-sustain, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, mapanatili yung apoy na ibinigay ng ating Panginoon sa kanila. Praise the Lord, hallelujah. Dahil yun ay mahalaga, mga kapatid. Excuse me po. Sa tabernacle, napakahalaga ng apoy, mga kapatid. Dahil yung apoy na yun, napaka-special ng gawain nun sa loob ng tabernacle. Dahil kung wala yun, mga kapatid, hindi makapaghahandog. Praise the Lord, hallelujah. O makapag-aalay ang mga priest na sinasabi natin, mga kapatid. At sabi nga sa 13, the fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out, mga kapatid. Hallelujah. That is the commandment of the Lord sa bawat isa sa atin. Hallelujah. And listen to this, mga kapatid. Sa creation pa lang, praise the Lord, kung titignan natin, mga kapatid, sa creation, praise the Lord, wala po dong worship, mga kapatid. Amen. Walang worship na naganap doon. Wala dong palakpakan, wala dong praise and worship sa Garden of Eden, mga kapatid. Pero anong matututunan natin, mga kapatid? Praise the Lord, sa creation o sa beginning na ginawa ng ating Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo kung ano yung matututunan natin doon, mga kapatid? Praise the Lord. When we read, praise the Lord, chapter 2 or chapter 3, mga kapatid, inilagay po ng Panginoon si Adam sa Garden of Eden. Para ano, mga kapatid? Inilagay po siya doon ng Panginoon, sabi doon sa Bible, to keep it and to dress it, mga kapatid. At kung mababasa natin or kung bubuo din natin yung kwento o yung story or yung lesson, mga kapatid, about kay Adam and Eve, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi po sila inutusan ng Panginoon na mag-worship. Amen? Hindi po to maling doktrina, mga kapatid, ha? Pero ito po yung pag-aaral ko, mga kapatid. Hindi po sila tinuruan ng Panginoon o hindi po sila inutusan ng Diyos na mag-worship sa Panginoon. But ano po itinuro o inutos sa kanila ng Panginoon? Ang inutos po sa kanila ng ating Panginoon ay magtrabaho. Amen? It means, mga kapatid, praise the Lord, naniniwala ko, hallelujah, praise the Lord, na tayo po ay ginawa ng Panginoon hindi lang para mag-worship, kundi ginawa rin po tayo ng Panginoon para meron po tayong gawin. Magtrabaho tayo, mga kapatid, praise the Lord. At sabi nga, di ba ng Bible, huwag pakainin ng mga tamad. Paano na yun, Brother John? Malamig yung panahon ngayon. Umuulan. Mahirap mag-evangelism, di ba? Praise the Lord, hallelujah. At nakakatamad kumilos. Ang hirap kumilos para tayong pinifreeze, mga kapatid. Pero ganun pa man, praise the Lord, wag tayo dapat magpatalo
sa ganung mga pakiramdam, mga kapatid, Amen. o sa mga ganung pangyayari, praise the Lord. Dahil yun po ay plano ng kaaway, mga kapatid, na pigilan tayo, pahintuin tayo, mga kapatid, praise the Lord. Dahil nakikita niya na meron tayong fire na meron tayong Holy Ghost, meron tayong power, mga kapatid. At sabi ko nga, mga kapatid, yes, meron tayong power, pero kung yung power na yun hindi natin nagagamit, it will be nonsense. Praise the Lord. Sister Cassie, kahit Amen. gaano man kaganda yung espada mo, kahit gaano man makapangyarihan ng espada mo, pero kung hindi mo gagamitin yung espada na yan, wala ding kwenta, mga kapatid. Ganon din sa atin. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng apoy, mga kapatid, pero kung hindi natin yun magagamit, hindi natin yun mapapakinabangan, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. O kung hindi natin yun i-exercise, hindi natin yung papanatiliin, wala ding kwenta, mga kapatid, praise the Lord. Huwag nating sayangin, mga kapatid, kung ano man yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating sayangin, huwag nating pabayaan na mawala yung bagay na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil, hallelujah, napaka-importante ng bagay, mga kapatid, praise the Lord, na nagmumula sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras nito. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, kailangan nating panatiliin yung apoy sa buhay natin. Praise the Lord. Sabi dito, fire is essential. It's indispensable, mga kapatid. Without it, the world will be in darkness and cold. Everything in life will be miserable without fire. Totoo yun, mga kapatid. Kung wala po, praise the Lord, hallelujah, apoy, amen, praise the Lord, ang mundo natin ay pwedeng mapuno ng kadiliman at maging malamig, mga kapatid, or ma-froze, mga kapatid. Kung titignan natin, sa beginning pa lang, praise the Lord, sabi ng Bible, the earth is void, and 13 billion years ago, according to scientists, He created a big ball of fire to sustain life. Amen? Ano po yun? Yung big ball of fire na yun, mga kapatid. Yun po yung sun, mga kapatid. Praise the Lord. At sabi dito, yung temperature na meron ang sun, 5,525. Sabi dito, it supplies heat, energy, and light. Yung plants, yung animals, yung human, tayong mga tao, mga kapatid, mamamatay tayo kung wala po ang araw. Amen. At even yung mundo natin ay magiging frozen, mga kapatid, or mapi-freeze, mga kapatid, kung wala po ang araw, mga kapatid. Ibig sabihin, yung araw, ginawa po yun ng Diyos, mga kapatid, to sustain the earth, mga kapatid. Hallelujah. Yung araw na yun, mga kapatid, praise the Lord, ibinigay yun ng Panginoon, praise the Lord, dinesign yun ng Panginoon para yung living or yung being, praise the Lord, yung mga living organism, mga kapatid, ay manatili, mga kapatid, na merong buhay. Amen? Praise the Lord. Everything is dependent on yung buhay natin, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kinakailangan nito ng init. Amen? Kapag yung katawan na wala ng init, ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ito po ay patay na, mga kapatid. Kaya mahalaga, mga kapatid, praise the Lord, yung init o yung apoy na sinasabi, praise the Lord, sa buhay natin. Ganun din, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Bible din nagsasabi ang Panginoon, mga kapatid, na kahit yung apoy ay gagamitin niya para po tupukin ang mundong ito. Praise the Lord. Mababasa natin sa Revelation chapter 20, verse 14 to 15. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Praise the Lord. Kapag dumating na ang time na ang Diyos ay bumalik na, kinuha niya na tayo, mga kapatid, at napunta na tayo ng langit, praise the Lord, naging heavenly bodies na tayo, nagkaroon na tayo heavenly bodies. Sabi ng Bible, mga kapatid, yung mga natira na mga makasalanan o nabubuhay sa kasalanan, mga kapatid, sila po ang itatapon ng Diyos sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Amen. So kahit sa Revelation, mga kapatid, or even the end of the times, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Kapag dumating na ang time na i-judge na ng Panginoon ang tayong mga tao, mga kapatid, ang mga matitira na sinasabi natin hindi nakapasok sa langit, sila po ang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi dito, what will happen to your physical life without fire? Ano po ang mangyayari sa buhay natin physically kung wala pong apoy? Sabi din, number 1, hindi tayo makapagluluto ng pagkain.
Hindi tayo makapagpa-plancha. Hindi tayo sabi natin, hindi magkakaroon ng worm yung katawan natin. Kailangan kasi natin ng body heat, mga kapatid. Amen, praise the Lord, or ng init sa katawan natin. Sabi rin dito, you can't boil water. Hindi rin tayo makapagpapainit ng tubig kung walang apoy. Ayan. Sabi rin dito, hindi rin tayo makapagsusunog ng basura, mga kapatid. O sabi natin yung mga bagay na kailangang sunugin. Hindi tayo makapasusunog doon kung wala ding apoy. Ganun din, mga kapatid, praise the Lord. Meron pong isang kwento, praise the Lord, sa Baguio. Amen. Alam natin yung Baguio, mga kapatid. Praise the Lord. Napakalamig ng klima sa Baguio. Lalo na, mga kapatid, kapag dumadating yung season na bare months, mga kapatid. Sabi nga doon sa balita na yung mga halaman doon, nagpo-froze na, mga kapatid. Ibig sabihin nun, nag-yellow na, mga kapatid, yung mga, praise the Lord, mga plants doon. That's why, mga kapatid, merong story doon, mga kapatid, na, praise the Lord, hallelujah, na one time, mga kapatid, napakatindi ng lamig sa Baguio, praise the Lord. At sabi nun, mga kapatid, parang sabi natin, praise the Lord, hindi na nila kinakaya yung lamig doon, mga kapatid. Kaya nga, pag sa SM City, sa SM Baguio City, mga pag pumunta ka doon, wala doong aircon. Kasi napakalamig, mga kapatid, praise the Lord, ng lugar ng Baguio. So yun, mga kapatid, nangyari, dahil sa sobrang lamig ng Baguio, praise the Lord, para masustain nila yung sarili nila na hindi sila mamatay sa lamig, sila po ay gumawa ng sinasabi nating fireplace. Sa mga ibang bansa, uso yan eh. Yung chimney, mga kapatid. Yung may ginagatungan yung apoy na yun, mga kapatid. At dun sila nag-i-stay, mga kapatid. Praise the Lord. Para makasurvive sila, mga kapatid, sa lamig na nararanasan nila. Amen. Ganun din sa ating buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Na kung tayo po, mga kapatid, ay, praise the Lord, hindi lalapit, mga kapatid, kung hindi mananatili sa lugar na kung saan may apoy, mga kapatid, hindi po tayo makakasurvive. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What I mean, mga kapatid, praise the Lord, let's turn into spiritual. Kung hindi po tayo lalapit sa espiritu ng ating Panginoon o sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, at kung hindi tayo mananatili doon, pwede po tayong hindi makasurvive. Pwede po tayong mamatay, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Sa anong bagay, mga kapatid? Sa lamig na ibinibigay ng mundo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun din ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Pero kung tayo po ay mananatili at lalapit sa presensya ng ating Panginoon o sa sinasabi nating fire, mga kapatid, pwede tayong makapag-survive, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So sabi dito, hallelujah, praise the Lord, therefore without fire, you will not survive, mga kapatid. You will die. Amen. Praise the Lord. Ganun din, mga kapatid. Kung di po ako nagkakamali, praise the Lord, dati napakakapal pa ng yelo sa North Pole eh. Diba? Makapal pa yung yelo dati sa Iceland, mga kapatid. Praise the Lord. Pero dahil nga sa nabutas na yung ano bang tawag nito? Ozone layer, mga kapatid. Grabe na yung sikat ng araw. Kaya kapag tanghali, sakit na lumabas, sakit sa balat ng araw. Pero kung titignan natin, mga kapatid, praise the Lord, siguro kung hindi nakagawa ang Panginoon ng sun, mga kapatid, ang mundo talaga magiging frozen. Lahat tayo dito, mga kapatid, magiging yellow. Amen? Pero napakagaling talaga ng Panginoon, mga kapatid, kung bakit niya, praise the Lord, ginawa yung araw para masustain talaga tayo na makakagalaw tayo, praise the Lord, at mabubuhay tayo, mga kapatid. Praise the Lord. So sabi dito, mga kapatid, amen, in the Bible, fire is also needed. Yan. It is a symbol of God. Bababasa natin sa Hebrews chapter 12, verse 29, that God is a consuming fire, mga kapatid. Yan po yung isang symbol ng ating Panginoon, na siya po yung isang apoy. Praise the Lord, hallelujah. And the Holy Spirit, mga kapatid, yun din po ay nagre-represents na apoy sa buhay natin, mga kapatid. The Holy Spirit, mga kapatid, kung bakit kailangan natin, praise the Lord, ng Holy Spirit, mga kapatid, dahil yun po ang dinesign ng Panginoon at yun ang plano ng Panginoon na bigyan, doon niya idaan, mga kapatid, na mabigyan niya tayo ng apoy, mga kapatid. Praise the Lord. Kung titignan natin sa binasa natin kanina, Matthew chapter 3, verse 11, mga kapatid, na sabi ni John the Baptist, prophecy kasi ito, mga kapatid,
Sabi ni John the Baptist, there is a man that is mightier than I. Amen. Hallelujah. Na yung panyapak daw ay ng taong yun na hindi worthy si John the Baptist, mga kapatid. At sabi nun, mga kapatid, praise the Lord, yung taong yun, mga kapatid, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, mga kapatid. Amen. Sino po ito niya? Si Jesus Christ, mga kapatid, praise the Lord. And yung fire na yan at yung Holy Spirit na yan, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil promise po yan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Ibig sabihin, lahat po tayo ay bibigyan ng ating Panginoon ng Holy Ghost at ng kanyang apoy, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na kahit lumalamig yung panahon natin, lumalamig yung mundo, mga kapatid, na sinasabi ng Bible, lalaganap ang katampalasanan o kasalanan at ang pag-ibig ng karamihan ay malalamig. Praise the Lord. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah, na meron tayong fire, mga kapatid, divine fire, hallelujah, Holy Ghost fire, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon para makasustain tayo, makapagtiis tayo, at makapagpatuloy tayo, mga kapatid. Praise the Lord, sa ating paglilingkod. Sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Paano na lang makasusurvive tayong mga tao kung wala yung Holy Spirit ng ating Panginoon? Right. Tayo makapagtitiis, mga kapatid. Amen? Sige, magtiis ka sa lamig. Ewan ko na lang, hindi ka mamatay sa lamig, mga kapatid. Mahirap makasurvive, mga kapatid, sa isang lugar na malamig kung walang apoy, mga kapatid. Kaya napakagaling ng ating Panginoon. Alam ng Diyos na sa mga huling araw, mga kapatid, dahil nga sa dami na ang kasalanan, lalaganap ng kasalanan, yung pag-ibig ng karamihan ay malalamig. Pero kung sino man ang magpapanatili, kung bakit yun yung iniutos sa atin ng Panginoon, na panatiliin mo yung apoy na nasa iyo. Praise the Lord. Huwag mong hayaan na mamatay yung apoy. Sabi nga ng Bible, quench not the spirit, mga kapatid. Amen. Huwag natin, hallelujah, hayaan na mamatay yung apoy natin, mga kapatid. Dahil yan yung weapon natin at yan po ang ating kailangan, lalo na sa last days na ito, mga kapatid. Yung Holy Ghost fire na yan, mga kapatid. At nakita natin, hallelujah, praise the Lord, na, hallelujah, nagsimula po ito, mga kapatid, na ibigay ng Panginoon, praise the Lord, sa ating mga tao, yung Holy Ghost fire na ito. Sa Acts, mga kapatid. Amen. Nasabi nga doon sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, mga kapatid. Hallelujah. And when the Pentecost was fully come, they are all with one accord in one place. And hallelujah, praise, sabi doon, and there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance, mga kapatid. Amen. Mamaya i-highlight ko, mga kapatid, yung sinasabi nating cloven tongues like as of fire, mga kapatid. Hallelujah. So yun, napatunayan, mga kapatid, na hindi lang yun basta ipinangako ng Panginoon. Ipaparanas din ng Panginoon yun sa bawat isa sa atin. Amen. Yun. Praise the Lord. Kung sino man nabautismo na dito ng Espiritu ng ating Panginoon, praise the Lord, salamat sa ating Panginoon. Panatiliin natin yung apoy na iyan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, what can the Holy Ghost fire do sa buhay natin? Number 1, Holy Ghost fire generates spiritual life. Amen. Ang Holy Ghost fire, yan po yung nagpapatakbo ng spiritual life natin, mga kapatid. Without the Holy Spirit of God, without the fire of God, mga kapatid, sa buhay natin, hindi natin kayang mabuhay spiritually, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi natin kayang maging spiritual without the Holy Ghost, mga kapatid. Dahil sino ba tayong tao? Makasalanan tayo, mga kapatid, at wala tayong ibang alam kundi gumawa ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoon na meron tayong Holy Ghost fire na ibinigay niya sa atin, na yun yung ginagamit niya para impluwensyahan tayo, para palakasin tayo, para bigyan niya tayo ng kapangyarihan, mga kapatid, na mamuhay na merong kabanalan, na mamuhay na merong katuwiran, at mamuhay sa Espiritu, mga kapatid. Amen. Sabi dito, sa John chapter 6, verse 63, one of my favorite verse, mga kapatid, the Spirit is the Spirit of life, mga kapatid. And you cannot have spiritual life without it. Ang sabi po sa John chapter 6, verse 63, mga kapatid, praise the Lord, the words that I spoke unto you, ito po yung sinasabi ni Jesus Christ,
Yung mga salita na sinasabi ko sa inyo, they are spirit and they are life. Hallelujah. That's why mga kapatid, yung word of God sa buhay natin, hallelujah, hindi lang po ito letters, mga kapatid. Ibinigay ito sa atin ng Panginoon not to inform us, mga kapatid, not just to inform us, but ibinigay sa atin ng Panginoon yung word of God. Dahil itong word na ito, mga kapatid, tinatawag natin itong living word, mga kapatid, na once na kapag tayo po ay nagbasa ng Bible, mga kapatid, praise the Lord, lumalakas yung apoy natin. Lumalakas, mga kapatid, yung Holy Ghost sa buhay natin, mga kapatid. At the more tayong nagiging spiritual sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. So yung energy or power, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Doon natin makikita, mga kapatid. Hallelujah. Brother John, kapag napasok ka ng mainit, di ba? Anong mangyari sa'yo, mga kapatid? O anong mangyari sa'yo, Brother John? Nakatahimik ka lang, nakatayo ka lang ba? Di ba hindi? Sabi nga ni Pastor Jing, nag-aaring king, mga kapatid. Ibig sabihin nun, mapapasayaw ka sa init. Di ba? Ganon din yung Holy Ghost, mga kapatid, sa buhay natin. Kapag meron tayong Holy Ghost, meron tayong apoy, lumilihab tayo, mga kapatid, praise the Lord. Energetic tayo. At puno-puno tayo ng kapangyarihan, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Bakit, mga kapatid? Dahil yun yung nag-generate ng energy natin eh. Amen? Kaya kung titignan natin, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Kung bakit yung worship natin, minsan dumarating sa time na parang ang lamya-lamya na natin, even yung prayer natin, wala nang power. Maging honest na tayo, mga kapatid. Na sometimes nagpe-pray tayo, wala nang power. Na kahit, hallelujah, hallelujah, Jesus. Parang wala na, hindi mo na nafe-feel yung power, mga kapatid. Kahit pilitin mo, parang salita na lang yung lumalabas. Wala na yung power, di mo na nararamdaman. Why? Baka siguro kasi yung fire ay unti-unti nang namamatay. Amen. Praise the Lord. That's why, mga kapatid, napakahalaga ng fire. Hallelujah. Sa buhay natin. Dahil yan po yung nagkukos sa atin. Amen. Alam niyo, mga kapatid, kapag meron tayong energy spiritually, hindi ako naniniwala na patay yung physical natin eh. What I mean, hindi energetic yung physical natin. Kapag energetic yung spiritual mo, energetic din yung physical mo. Amen? Praise the Lord. Yung dalawang yun, mga kapatid, they are work in one, mga kapatid. Nagtatrabaho sila at sabay silang gumagana. Praise the Lord. Simultaneously, mga kapatid. Opposite, mga kapatid, magbaliktaran. Yung dalawang yun, mga kapatid, sabay na kumikilos kapag buhay ang espiritu ng ating Panginoon sa buhay natin. Sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8, hallelujah, without the Holy Spirit, you are powerless, mga kapatid. Ibig sabihin ng Acts chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, mga kapatid. Kapag nasa atin yung Holy Ghost, we have a power, mga kapatid. Praise the Lord. Pero kapag wala na tayong, kapag umalis na yung Holy Ghost sa buhay natin, amen, hallelujah. Praise the Lord. Sabi natin, nanghihina na yung apoy. Baka nanghihina na rin tayo, mga kapatid. Manghihina na rin tayo. Amen. Praise the Lord. Wait lang po kasi papaloobat na yung cellphone ko. Patalastas lang po. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Nabati na kasi yung cellphone ko eh. So yun po, mga kapatid. Praise the Lord. Sige, ganyan nyo na lang tignan. And so, sabi dito, mga kapatid, praise the Lord, kung babasahin din natin sa Micah chapter 7 verse 8, ito po yung sinabi ni Micah, mga kapatid, rejoice not against me, O mine enemy, for when I fall, I shall arise, and when I sit in Praise the the Lord. Lord shall be my light, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. At Diyos po ang ating ilawan. And we say, mga kapatid, and we can say, mga kapatid, na kapag ang isang bahay na puno-puno ng ilaw, masasabi natin, mga kapatid, praise the Lord, na yung bahay na yun ay buhay, mga kapatid. Pero kapag wala, Bible Lands and Custom. Pero kapag yung bahay na wala ng ilaw, mga kapatid, ibig sabihin nun, patay yung bahay na yun. Amen? Ganun din sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kapag meron po tayong ilaw, mga kapatid, praise the Lord, meron tayong liwanag, puno-puno tayo ng kapangyarihan, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Masasabi natin, full of power tayo, mga kapatid. Buhay na buhay tayo. Pero kapag wala na tayong ilaw, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah,
It means, mga kapatid, yun na yung it represents, mga kapatid, or nagsasabi na wala na tayong buhay. At remember, mga kapatid, sabi nga ni Micah, mga kapatid, rejoice not against me, O mine enemy. When I sit in Right. darkness, wow, when I sit in darkness, the Lord shall be my light. Umuupo man Amen. tayo, sometimes yung buhay natin, mga kapatid, praise the Lord, nawawala na ng apoy, mga kapatid, pero huwag kang mag-alala, kapatid. Ang Diyos ang ating liwanag, ang Diyos ang ating apoy, mga kapatid, at ang darkness sa buhay natin ay mawawala, praise the Lord, kung hahayaan natin na yung liwanag na yun ay manatili sa buhay natin, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Number 3, fire of the Holy Ghost devours and consumes. Maraming kasalanan, maraming kabulukan or corruption, mga kapatid, o kasiraan ang pinapasok o nilalagay ng mundo at ng kaaway sa buhay natin. Amen. Sa puso natin, sa isip natin, mga kapatid, maraming basura, maraming, praise the Lord, hindi magagandang bagay ang inilalagay ng kaaway sa buhay natin. Sometimes galit, amen, sometimes, hallelujah, praise the Lord, selos, o sometimes, mga kapatid, praise the Lord, temptation, mga kapatid, at ano pa mang mga bagay, mga kapatid, na gawa ng kaaway. Pero ito pong sinasabi ng Bible na nagpapaalala sa atin na ang Diyos po, siya po ay isang apoy, mga kapatid. Praise the Lord, na kaya niyang mag-consume at kaya niyang mag-devour ng mga bagay na madudumi sa buhay natin. Praise the Lord. Katulad na lang ng kasalanan, ng unholiness, uncleanliness, mga kapatid. Praise the Lord. Unholiness, mga kapatid, praise the Lord. Kaya po yung sunugin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So yun po, mga kapatid. Ganyan po magtrabaho ang Holy Ghost fire sa buhay natin, mga kapatid. Pang-apat, hallelujah, sabi dito, you won't burn Satan and evil if you have no Holy Ghost fire. Hindi natin matatalo si Satan kung wala yung Holy Ghost fire sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Pero kapag meron tayong apoy, nakikita po yan ng kaaway. Nakikita ng kaaway na, ay, red hot Christian. Praise the Lord. Si Brother John, Sister Cassie. Amen. Ayoko yung lapitan. Amen. Why, mga kapatid? Dahil alam ng kaaway, mga kapatid, praise the Lord. Anino mo pa lang, nararamdaman niya na, o aura mo pa lang, nararamdaman na ng kaaway yung apoy na nagmumula sa ating Panginoon. Number 5, you will not attract people to God without fire or Holy Spirit. Mahirap talagang makakuha ng soul, makapag-soul win, kung ikaw mismo sa buhay mo, wala ka ring apoy. Amen? Hallelujah. Kung ano man yung meron ka, yun yung maibibigay mo. Pero kung anong wala ka, hindi mo yan mabibigay, mga kapatid. Praise the Lord. Amen? So yun, mga kapatid, Amen. kung meron tayong Holy Ghost fire, pwede tayong magkaroon ng influence sa ibang tao. Pwede tayong makahawa. The Spirit, sabi nga, the Spirit of God is contagious, mga kapatid. Nakakahawa. Praise the Amen. Lord, hallelujah. Kaya kung sa loob ng church natin, walang nag-worship, walang sumisigaw, walang pumapalakpak, walang tumatas ng kamay, simulan natin, mga kapatid, praise the Lord. Let's ignite the fire, mga kapatid. Amen. The Holy Right. Spirit. The Lord. Puri natin. Dahil naniniwala ako na sinasabi ng Acts, mga kapatid, na yung suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. May iba kasing pangyayari when we say sound, mga kapatid. Praise the Lord. Although hindi natin yan nakikita, pero there is something happen in sound, mga kapatid. Yes. Na kapag sumigaw tayo, praise the Lord, may bumababa ding sound na nagmumula sa heaven. At yung sound na yun, mga kapatid, sabi nga, as of a rushing mighty wind, mga kapatid. It means, praise the Lord, hallelujah. Amen. Kapag tayo po ay nagpupuri, praise the Lord, yung sound na nagmumula sa heaven, bumababa, mga kapatid. Praise the Lord. At yung sound na yun, mga kapatid, naniniwala ko na ayaw ng kaaway yung sound na yun, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil yung sound na yun, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, sound yun
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Na nagmumula sa mga heavenly armies, heavenly power, mga kapatid, na hindi kaya tiisin ng kaaway, mga kapatid. Praise the Lord. They are trembling in the sound of heaven, mga kapatid. Takot sila sa tunog ng hallelujah, praise the Lord, na nagmumula sa langit. Amen. Sabi nga dito rin, mga kapatid, amen, praise the Lord, second to the last, you will be vomited by God if you don't have fire. Yan po yung example na sinasabi sa Laodicean, mga kapatid, na kapag wala tayong apoy, mga kapatid, praise the Lord, pwede po tayong iluwa ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon, mga kapatid, ng lukewarm, ayaw din ng Panginoon na ang paglilingkod natin sa Kanya ay malamig. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon yung red hot Christian, mga kapatid, na, praise the Lord, nag-iinit, nag-aapoy, mga kapatid, sa Kanyang Espiritu Santo. Praise the Lord, hallelujah. So yun, mga kapatid, napakahirap, mga kapatid, mag-survive sa environment na malamig na wala tayong apoy, mga kapatid. Amen. Right. Sabi dito, praise the Lord, bilang isang Kristiyano, praise the Lord, hallelujah, hindi palagi tayong on fire. Totoo yan, mga kapatid. Hindi naman tayo palaging on fire. Amen. Walang ganong Kristiyano palaging on fire. Si Jesus lang, mga kapatid. Amen. So yun, mga kapatid, praise the Lord. Kung bakit, mga kapatid, sa last days na ito, mga kapatid, praise the Lord, inire-require talaga sa atin ng Panginoon na kinakailangan nating ma-contain or ma-maintain, ma-sustain yung fire na yun. Dahil yun yung kakailanganin natin sa last days na ito. Amen. That's right. Praise the Lord. Dahil yung prophecy na yan, mga kapatid, prophecy yan yung sinabi ni sa Matthew chapter 24, verse 11 ata, na manlalamig ang pag-ibig ng karamihan, mga kapatid. Praise the Lord. Alam niyo po yung sakit na hypothermia. Sa Titanic, mga kapatid, kung bakit namatay si Jack Dawson, mga kapatid. Dahil po yun sa lamig. Amen. Praise the Lord. Na yung dugo niya nag-blood clot na, hindi na dumadaloy ng maayos. Kung bakit namutla na siya, nanigas na siya, mga kapatid. At namatay siya, mga kapatid. Sabi sa pag-aaral, mga kapatid, yung hypothermia po, yan po yung sakit na nakukuha lang sa malamig na environment. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sobrang lamig ng klima, hallelujah, yung hypothermia, pwede mong maranasan. Na 15 minutes lang, ha, grabe, mga kapatid, pwede ka nang mamatay. It means, mga kapatid, praise the Lord, ganun kalala or grabe yung sakit na hypothermia. 15 minutes lang pwede na tayong mamatay, mga kapatid. Kaya ganun namatay si Jack Dawson, mga kapatid. Dahil sa sobrang panlalamig, praise the Lord, wala na, hindi na makadaloy ng maayos yung dugo sa katawan niya. Namatay siya, mga kapatid. Kaya ganun din sa ating Kristiyano, mga kapatid. Kapag tayo po ay nagpi-freeze, praise the Lord, or nagiging frozen na, mga kapatid, o nanlalamig na yung pag-ibig natin sa Panginoon, pwede na tayong unti-unting mamatay, mga kapatid. Praise the Lord, spiritually, mga kapatid. Amen. So wag nawa mangyari, mga kapatid, praise the Lord, wag natin hayaan na yung hypothermia spiritually ay maranasan natin. Kundi ipaglaban natin, mga kapatid, hallelujah, lumapit tayo sa ating Panginoon at tumingi tayo sa Panginoon ng fire. Hallelujah, muli, mga kapatid, na Lord, patuloy mong pagningasan ulit yung fire na meron ako sa buhay ko. Amen. At mismo tayo din, mga kapatid, gumawa din ng paraan, mga kapatid, na yung fire na yun ay manatili sa buhay natin. Praise the Lord. Katulad nga na sinabi ko kanina, mga kapatid, hindi na po na trabaho ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, na yung apoy, ibinigay niya na sa atin yung apoy. Ang trabaho na natin, mga kapatid, is i-maintain, i-sustain yung apoy na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. So yun, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Amen. May kilala po tayong kasamahan ni Paul dati, mga kapatid. At kasama niya to sa ministry. Siya po ay si Dimas, mga kapatid. At si Dimas po, mga kapatid, praise the Lord, nung sila po ay nakapunta sa Thessalonica, siya po ay nadaya ng mundo. Sabi doon, mga kapatid, iniwan niya si Paul, praise the Lord, at pinili niya ang Thessalonica. Amen. Praise the Lord. Kung titignan natin, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, yung mundong ito, mga kapatid, wala po tong ibang ginawa kundi patahin yung apoy natin. Grabe, mga kapatid, kasama ni Paul sa ministry si Dimas, pero nung makadaan sila sa Thessalonica, pinili niya yung Thessalonica more than sa ministry na meron siya, mga kapatid. Kung titignan natin, ganun kabilis
hallelujah, kumilos ang kaaway at ang mundo, mga kapatid, para patay ng ating apoy, mga kapatid. Kaya yung mga bagay sa mundong ito, mga kapatid, kailangan nating maging maingat. Dahil para silang fire extinguisher, mga kapatid, na pwedeng patayin yung apoy natin. Praise the Lord, kung hindi tayo mag-iingat. Amen? Na yung dati, gusto natin makinig ng preaching, ng live, sa YouTube, mga kapatid. Pero dahil na nakaranas tayo ng games, or dahil meron tayong mga kaibigan, mga kapatid, na naglalaro ng ganun, mga kapatid, parang na-attract na tayo din doon. At unti-unti nang nawala yung apoy natin sa mga spiritual na bagay. Praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, the fire is the Holy Ghost, and you must be filled with the Holy Ghost, and you must speak in tongues. Praise the Lord, hallelujah, for you to overcome, hallelujah, praise the Lord, the coldness. Amen. Kinakailangan pala natin mag-speak in other tongues. As always, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, para ma-overcome natin yung coldness. Ito po yung sa akin lang, mga kapatid, sa pag-aaral ko, perception ko lang, mga kapatid. Sabi dito sa Acts na binasa natin kanina, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Sa binasa natin kanina, sa verse 3, kung mababasa natin, sabi dito, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Gusto kong i-highlight dyan yung fire, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin nun, mga kapatid, yung cloven tongues, hallelujah, yung cloven tongues, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Kapag tayo po pala ay nagpe-pray sa ating Panginoon, praise the Lord, and we let the Spirit of God move in our life, and when we speak in other tongues, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito po yung sinasabi nating, mga kapatid, na yung fire ay muling umaapoy sa bawat isa sa atin. Sabi dito, cloven tongues like as a fire, nag-appear sa kanila at dumapo sa isa't isa sa kanila, mga kapatid. At sabi doon, sila po'y nagsalita ng iba't ibang wika. That's why sa buhay natin bilang isang Kristiyano, palagi nating naasamin na makapag-speaking in other tongues tayo when we pray, mga kapatid. Dahil dyan po, praise the Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, na ang apoy ng Panginoon bumababa sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Mag-a-appear yung cloven tongues like as of fire sa buhay natin. Kung palagi tayong lalapit sa Panginoon, yun po yung ginawa ng 120 na tao sa Acts, mga kapatid. Lumapit sila sa Panginoon, nag-pray, nag-worship, praise the Lord, nagkaisa, mga kapatid, at doon bumaba ang Espiritu ng Panginoon at sila po'y lahat nag-speaking in other tongues. Kaya sabi ng Bible sa Ephesians, be not drunk with wine, were in excess, but be filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Huwag tayong magpakapuno ng mga bagay sa mundong ito, praise the Lord, kundi magpakapuspos tayo ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ay, ating kailangan sa last days na ito, mga kapatid. At kung sa apoy, mga kapatid, merong kailangan na panggatong, mga kapatid, praise the Lord, para magpatuloy yung apoy, mga kapatid, na magningas, praise the Lord, hallelujah. Yung mga firewoods, mga kapatid, na sinasabi natin para mag-apoy at magningas pa ang apoy natin, mga kapatid. Meron pong 5, mga kapatid. Number 1, Word of God. Pangalawa, fellowship. Pangatlo, prayer. Pang-4, fasting. At pang-5, praise and worship, mga kapatid. So sa oras nito, mga kapatid, hallelujah, this is the reality, mga kapatid. Many Christians right now, mga kapatid, ay nalos na yung kanilang fire. They are smoke na lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi doon, yung iba ay abo na lang, mga kapatid. Amen. So kung titingnan natin yung mundo natin ngayon, praise the Lord, ay unti-unti na talagang, praise the Lord, napapalapit sa apoy. Ano po yun tinutukoy ko, mga kapatid? Sa apoy ng impyerno. Pero tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, huwag nawa natin nahiyaan na yung apoy na yon ng Espiritu Santo ay mawala sa atin para hindi tayo mapunta sa maling apoy na sinasabi ng Bible, na yung dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Praise the Lord. Na kapag nalalamig ka, na parang nafe-feel mo na sa buhay mo, praise the Lord, na parang usok na lang, nanghihina na yung apoy sa buhay mo. Siguro kailangan mo na, kapatid. Kailangan na natin, mga kapatid, lumapit ulit sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At
muling magpalihab sa presensya ng ating Panginoon. So sa oras nito, mga kapatid, praise the Lord, if we want, praise the Lord, to restore, to renew, hallelujah, praise the Lord, or hallelujah, to ignite again, mga kapatid, our fire, praise the Lord, lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo muli sa Panginoon, dumikot ulit tayo sa Panginoon, para tayo po ay muling maglihab at mag-apoy sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa hindi pagtatagal, palakpakan muli natin ang ating Panginoon sa oras nito. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you for everything, Panginoon. Hallelujah. Ayaw namin, Panginoon, Lord God, na mawala yung apoy sa buhay namin. Manatili ka sa aming buhay, Panginoon. And help us, Lord, to do something para mas lalo pa namin mapaliyab, mapaapoy, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sa hindi pagtatagal, binabalik ko na pong lahat kay Brother John. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Lord to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na to, mga kapatid, hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Habang tumutugtog ang host natin, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah.